Hindi ko iniintindi kung sino ang iniisip mong ikaw. Umalis ka na sa tindahan ko ngayon din o papatawag ako ng security para ilabas ka. Tumunog ang galit na tinig sa eleganteng tindahan ng alahas sa Beverly Hills. Matatag na nakatayo si Jennifer Soriano, isang 42 taong gulang na babae na humaharap kay Carmen Torres, ang manager ng tindahan. Nanginginig ang mga kamay ni Jennifer, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa apoy ng kanyang lumalaking galit. Ang kanyang navy blue blazer ay nanatiling maayos at walang kapintasan, nakabaligtaran ng tumataas na tensyon sa paligid niya. Nagliliyab ang kanyang mga mata ng matinding sigla na pinatigil ang lahat sa tindahan. Sa titig na iyon ay ang kwento ng isang taong palaging minamaliit at sa wakas ay nagsawa na. Nagyayalong pamumula ang mga pisngi ni Carmen habang kinukuha ang kanyang telepono. "Tatawagan ko ang pulis," sabi niya. "Mukha kang kriminal, dapat nakaposas ka na." Ngunit kalmado na si Jennifer ngayon. Hindi na nanginginig ang mga kamay niya. Inabot niya ang kanyang bag at inilabas ang kanyang telepono. "Sige, tawagan mo sila," sabi niya, "pero tatawagan din ako." Hindi alam ni Carmen na magugulantang siya. Nasabihan niya ang maling babae bago tayo sumabak pa ng husto. Kung naniniwala ka na karapat-dapat ang bawat tao sa respeto anuman ang kanilang lahi, pindutin mo ang subscribe button, isulat ang respect sa comments, at sabihin mo kung saang bansa ka nanonood. Pag-usapan natin si Jennifer Soriano. Sa edad na 42, siya ang matalinong tagapagtatag at CEO ng Luminous Designs, isang fashion empire na may 47 tindahan sa 12 estado at higit sa $180 milyong na benta kada taon. Hindi nakatago ang kanyang mga tindahan. Nakatayo ang mga ito sa Beverly Hills, Manhattan, Chicago at Atlanta. Suot ng mga artista ang kanyang mga disenyo sa red carpet. Ang kanyang mga singsing sa engagement ay lumalabas sa mga pahina ng mga luxury magazine. At sa loob ng 8 taon, palagi siyang nasa listahan ng Forbes bilang isa sa pinakamayayamang self-made na babae sa Amerika. Ngunit hindi ang tagumpay ni Jennifer ang tunay na dahilan kung bakit siya natatangi. Ang tunay na nagpapaalala sa kanya ay ang kanyang puso at kababaang loob. Kahit kaya niyang bumili ng kahit anong sasakyan, si Jennifer ay nagmamaneho pa rin ng kanyang lumang 2003 Honda Civic, ang mismong sasakyan na binili niya noong nagsimulang umasenso ang kanyang negosyo. Kapag tinanong siya kung bakit, laging pareho ang sagot niya. "Sayang lang ang mamahaling kotse. Dala ko ng kotse na ito kung saan ko kailangang pumunta, at sa tuwing nakikita ko ito, naaalala ko ang aking pinagmulan." Ang kanyang mga umaga ay may mahigpit na schedule. Gumigising siya ng 8:00 ng umaga, suot ang isang pulseras na regalo ng kanyang lola at pumipili ng isang tindahan na bibisitahin ng walang abiso. Hindi ito basta-basta lang na pagbisita. Hindi siya naghahanap ng kapalpakan o nagmo-monitor ng sobra. Gusto niyang siguraduhin na bawat tao na pumapasok sa isang Luminous Designs na tindahan ay nararamdaman ang halaga at pagtanggap. "Sinaayos ko ang kumpanyang ito," madalas niyang sabihin, "para walang ibang makaramdam ng tulad ko noon na parang hindi sila kabilang." Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa tindahan niya sa Beverly Hills, ang lugar kung saan nangyari ang lahat. Hindi ito basta isang lokasyon lang. Ito ang punong tindahan, ang kanyang pinakamatamis na perlas, ang puso ng kanyang brand. Nasa Rodeo Drive ito at kumikita ng higit $2.3 milyong kada buwan. Dito bumibili ang mga bituin ng pelikula ng mga alahas para sa kanilang premiere. Dito rin bumabalik ang mga mayayamang pamilya ng henerasyon-henerasyon, mga singsing na nagkakahalaga ng higit sa karamihan ng mga bahay. Normal lang iyon dito. Bawat sulok ng tindahan ay may hawak na touch ni Jennifer.
mula sa ilaw na nagpapatingkad sa bawat diamante hanggang sa disenyo ng tindahan na marangya pero malugod. Ang namamahala sa prestihiyosong tindahan na ito ay si Carmen Torres. Sa edad na 38, ang damit niya ay nagpapakita na ang kayamanan ay nasa dugo niya at sa kanya nga. Ipinanganak sa Connecticut, nagmula si Carmen sa isang tahimik at matatag na pamilya ng kayamanan. Para sa kanya, ang pera ay hindi palabas, minana lang, parang kulay ng mata. Hindi lang niya pinamamahalaan ang tindahan sa Beverly Hills. Naniniwala siyang pinapaganda niya ang brand. Akala niya kailangan ng luminous designs ng mas eksklusibo at elite na imahe. Siya ang nagdedesisyon kung sino ang karapat-dapat bumili at sino ang hindi. Kaya may mga customer na pinapahiya niya. Sa ilalim ng pamumuno ni Carmen ay ang ilan sa mga pangunahing tauhan. Si Richard Torres, 26 na taong gulang, assistant manager, mabait, bukas at kabaligtaran ni Carmen. Si Paula Chen, 23 taong gulang na sales associate na mainit ang pakikitungo at may passion na sumasalamin sa vision ni Jennifer. At si Alberto Johnson, 45 taong gulang na security guard na higit na umaasa sa trabahong ito kaysa sinuman. Sa umagang iyon, pinili ni Jennifer na pumunta sa tindahan sa Beverly Hills nang hindi nagsabi. Sumakay siya sa kanyang lumang Civic, isang kotse na kakaiba sa gitna ng mga mamahaling sasakyan at naglakbay sa syudad na pinaghirapan niyang mapasukan. Pagpasok ni Jennifer, hindi niya agad pinansin ang kumikislap na mga display case o ang malumanay na tugtog sa background. Napansin niya ang isang detalye na madalas hindi pansinin, isang display case na bahagyang nakaalangan pero hindi siya nagsalita. Isang misyon ng pagmamasid ito. Gusto niyang makita ang tindahan tulad ng anumang customer. Inayos niya ang blazer, bahagyang hinipo ang pulseras ng kanyang lola para sa lakas at pumasok ng mas malalim sa tindahan na siya mismong nagpairal. Ang unang hinto niya, ang Aurora Collection. Hindi ito basta section lang. Ito ang kanyang karangalan at saya. Isang nakakamanghang 2 milyong display ng mga bihirang diamante na sumisimbolo sa pinakamahusay na kayang ialok ng luminous designs. Ang Aurora na kwintas ay may malaking presyo, $350,000. Para kay Jennifer, hindi lang ito mahal, ito ang isa sa mga pinakakamanghamanghang likha na nakita niya sa buong buhay niya. Habang papalapit siya sa display, napansin siya ni Carmen. Lumapit ito na may ngiti na sa unang tingin ay tila mainit. Ngunit kung titingnan ng mabuti, makikita mong hindi umaabot ang init ng ngiti sa kanyang mga mata. May opinyon na si Carmen. Pinagmasdan niya si Jennifer mula ulo hanggang paa, hinusgahan batay sa itsura at pinagdesisyunan kung sino ang akala niya na ito. "Hello, Jan!" sabi ni Carmen sa isang sobra-sobrang masiglang tono, pero sa ilalim nito ay may pagkawalang galang. "May hinahanap ka ba ngayon?" Hindi alam ni Jennifer na hinuhusgahan siya. Sumagot siya ng taos-puso at puno ng saya. "Oo, gusto kong tingnan ang Aurora Collection." Paglabas ng mga salitang iyon mula sa bibig ni Jennifer, nagsimulang lumuwag ang maskara ng magandang asal ni Carmen. Sa isip ni Carmen, ang Aurora Collection ay hindi para sa kahit sino lang. Ang mga piraso ay bihira, mamahalin at para lang sa mga kliyenteng akma ang hitsura at asal. Nagbago ang tono niya nang sabihin, ito ang aming mga premium na piraso. Nagsisimula ang presyo sa $200,000. Naramdaman ni Jennifer ang pagbabago sa enerhiya, ngunit binigyan pa rin niya si Carmen ng benepisyo ng pagdududa. Baka nagpapaliwanag lang siya tungkol sa presyo para makatulong. "Naiintindihan ko," sabi ni Jennifer ng kalmado. "Gusto ko pa ring makita ang mga ito." Ngayon ay nasa alanganin na si Carmen. Hindi niya pwedeng tanggihan ng direkta, masyadong halata iyon.
Pero ayaw rin niyang sayangin ang oras na ipakita ang mga mamahaling bagay sa isang taong naisip na niyang hindi karapat-dapat. Kaya sinubukan niya ang isa pang taktika. May espesyal na okasyon ba? Tanong ni Carmen. Umaasang ididirekta si Jennifer sa mas mababang halaga. Kumindat si Jennifer, litong-lito. Sa lahat ng taon niya sa industriya ng mamahaling alahas, hindi pa siya nasabihan na ipaliwanag kung bakit gusto niyang tingnan ang isang bagay. Meron ba itong ibig sabihin? Sagot niya. Sa halatang pag-aatubili, binuksan ni Carmen ang display case. Ngunit ang paraan ng paghawak niya ay nagsabi ng lahat. Para bang nagbabantay siya ng kayamanan mula sa isang taong hindi niya pinagkakatiwalaan. Mabagal ang kilos, halatang umaasa na mawawala ang interes ni Jennifer at aalis, pero nanatili si Jennifer. Yumuko siya at ininspeksyon ang mga alahas na parang isang tunay na profesional. Dahil siya nga iyon, itinuro niya ang pinaka-highlight na kwintas at sinabi, ang hiwa ng diamanteng ito ay kamangha-mangha, galing Colombia, di ba? Nabigla si Carmen, paano nagawa ng babaeng ito na hulaan ang ganong detalye? Karamihan sa mga tao ay hindi alam paano magtanong ng ganoon. Paano mo? Nahirapang magsalita si Carmen. Oo, tama ka. Nagpatuloy si Jennifer at ang sinabi niya ay dapat nagsilbing gising para kay Carmen. Walang kapintasan ng kalinawan, sabi niya, pero kailangan baguhin ang setting. Medyo hindi pantay ang mga panghawak. Naging depensibo si Carmen. Walang sinuman ang pumupuna sa mga bagay sa kanyang tindahan, lalo na ang isang taong dumating sa isang lumang Honda Civic. Ang aming mga piraso ay gawa ng mga pinakamahusay na alahero, mahigpit niyang sabi. Tiyak naman, sagot ni Jennifer ng mahinahon, medyo mapili lang talaga ako sa kalidad. At doon nagbago ang lahat. Tumunog ang pintuan ng tindahan at pumasok sina Ginoo at Ginang Castillo, isang mayamang puting mag-asawa na nasa kanilang 60 taon at matagal ng suki ng brand. Agad namang sumigla si Carmen. Kitang-kita ang kakaibang pagbabago sa kanyang ugali. Hindi man lang tumingin kay Jennifer, sinabi niya, pasensya na. Kailangan kong asikasuhin ng ilang napakahalagang customer. Halos lumutang siya papunta sa Castillos, puno ng ngiti at init ng loob. Ginoo at Ginang Castillo, isang karangalan na makita kayo. May hinahanap ba kayong espesyal ngayon? Regalo para sa anibersaryo siguro. Nakatayo si Jennifer sa tabi ng bukas na display case, lubos na nakakalimutan. Naririnig niya ang lahat ng sinabi ni Carmen at narito ang linya na nagpabago sa pakiramdam ni Jennifer. Pasensya na sa pagkaantala, sabi ni Carmen sa Castillos na mabilis na sumulyap kay Jennifer. Pumapasok dito ang lahat ng klase ng tao. Nakatayo si Jennifer nangingilabot. Sa mahigit 2 dekada ng pagtatayo ng negosyo, naranasan niya na ang rasismo at paghuhusga, pero hindi ganito. Hindi sa sarili niyang tindahan, hindi mula sa taong binayaran niya para maging mukha ng kanyang brand. Nakita ni Paula Chen, isang batang sales associate na may pusong art student at mabait, ang lahat ng ito. Napansin niyang tahimik na nakatayo si Jennifer, malinaw na hindi pinapansin. At may isang bagay dito na hindi tama para sa kanya. Lumapit si Paula nang may mainit at magalang na ngiti. Ma'am, may maitutulong ba ako sa inyo? Bago pa sumagot si Jennifer, pinutol siya ni Carmen mula sa kabilang dako ng silid na may matalim na tinig. Paula, pakiaayos nga ang inventaryo sa likod. Hindi ito hiling, utos ito, at ginawa para patahimikin si Paula. Nakita ni Jennifer ang lahat, ang pag-aatubili sa mga mata ni Paula, ang kakaibang kilos ng katawan. Ayos lang yan, mahal, sabi ni Jennifer ng mahinahon. Maghihintay ako, at naghintay siya. Sa loob ng 15 minuto, nanatili si Jennifer sa tabi ng display, tahimik na nanonood habang dinadara ni Carmen ang Castillos. Isa-isang inilalabas ang mga piraso.
Detalyado ang mga paliwanag ng may passion at inalok pa sila ng champagne habang nakaupo sa mga marangyang upuan. Tahimik na nakatayo si Jennifer, pinapanood si Carmen na binibigyan ng mga kastilyo ng eksaktong serbisyong nararapat sa bawat customer ng luminous designs. Habang sila ay pinapalaki ang pansin at respeto, si Jennifer ay nanatili sa tabi ng bukas na Aurora display para bang hindi siya nakikita. Matapos ang 15 minuto na nakatayo doon nang walang isang salita mula kay Carmen, napagtanto ni Jennifer na sapat na ang paghihintay. Panahon na para kumilos. Kalmado siyang naglakad pabalik sa lugar kung saan kausap pa rin ni Carmen ang mga kastilyo at nagsalita ng may mahinahong profesionalismo. "Paumanhin po," sabi niya, matatag at magalang ang tinig. "Interesado pa rin po ako sa Aurora necklace." Lumiko si Carmen sa kanya, may pagkairita na lumabas sa kanyang mukha. Nawala ang ngiti niya, pinalitan ng bahagyang pagtatampo. Sa mga mata ni Carmen, malinaw na labis nang nagtagal si Jennifer. "Tingnan mo," diretso si Carmen, matalim ang tono. "Ang mga iyon ay nangangailangan ng seryosong pinansyal na puhunan. Mas komportable kang tumingin sa aming fashion jewelry section." Inuulit niya iyon para palinawin ang punto, Ashion Jewelry Section. Sa madaling salita, ito ang pinakamurang bahagi ng tindahan, mga piraso na mas mababa sa $500. Nagbigay na ng hatol si Carmen at pinili na hindi karapat-dapat si Jennifer na lumapit sa mga mamahaling koleksyon. Naramdaman ni Jennifer na naninigas ang kanyang panga, ngunit nanatili siyang kalmado. "Gusto kong bilhin ang Aurora necklace," sinabi niya ng pantay ang boses, "yung nagkakahalaga ng $350,000. Natawa si Carmen, isang bukas at nang iinsultong tawa. Hindi ang klaseng tawa na ginagamit para magpakitang galang. Isa itong tawa na nagsasabing hindi siya naniwala kahit isang segundo kay Jennifer. "Sige nga," sabi ni Carmen, may smug na ngiti, "kailangan ko makita ang patunay na may pera ka." "Patunay ng pera?" tanong ni Jennifer, totoong nagulat. "Oh," sagot ni Carmen na para bang nagpapaliwanag sa isang bata. "Mga credit card, bank statements, anumang magpapatunay na kaya mong bayaran." Tumingin si Jennifer sa paligid ng tindahan. "Ito ba ang palagi ninyong pulisiya?" tanong niya, kalmado ngunit may matalim na tono. Mabilis na tumingin si Carmen sa mga kastilyo na komportableng nag-iikot pa rin. Walang humingi sa kanila ng pinansyal na dokumento. "Para sa ganitong laki ng pagbili? Oo naman," sagot ni Carmen ng maayos. Ngunit matagal nang nanonood si Jennifer. Nakita niya ang mga kastilyo na humahawak ng mga piraso na kasing halaga ng Aurora necklace. Hindi kailanman hiniling ni Carmen na magsumit sila ng credit check o patunay ng pera. Sa halip inalok sila ng inumin at tinrato na parang hari. At ngayoy tuluyang bumagsak ang maskara ni Carmen. "Lumayas ka," sabi niya, wala na ang ngiti. "Hindi ka naman mukhang may kaya bumili ng Aurora necklace. Siguro nandito ka para nakawin ito." Hinarap ni Jennifer ang kanyang tingin. Ang susunod niyang mga salita ay matatag at malinaw. "Hindi ako aalis." Parang kidlat ang dating ng linyang iyon. Sa unang pagkakataon, nagmukhang nagdadalawang isip si Carmen. Nagsimulang maintindihan na hindi isang nalilitong customer si Jennifer. Isa siyang taong lubos na nauunawaan ang nangyayari at hindi niya ito palalampasin. "Ngayon, gusto kitang tanungin, kung ikaw ang nasa posisyon ni Jennifer, aalis ka ba ng tahimik para mapanatili ang kapayapaan? O mananatili ka at ipapakita mo kung sino ka talaga? Ibahagi ang iyong mga opinyon sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga kapangyarihang kwento tulad nito. Sa loob ng tindahan, nagbago ang lahat. Parang lumamig ang hangin. Lahat ay huminto. Tumingin ang mga kastilyo. Naka-freeze si Paola sa likod ng counter. Tumingin si Richard mula sa kanyang papeles. May pag-aalala.
Kahit si Alberto, ang security guard, kumilos ng bahagya, ramdam ang mahalagang nangyayari. Binigyan na ni Jennifer si Carmen ng sobra-sobrang pagkakataon para tratuhin siya ng may simpleng respeto. Kalmado siya, propesyonal at napakapasyente, pero nilampasan na ni Carmen ang hangganan. Paumanhin, galit na sabi ni Carmen, naging malamig at agresibo ang tono. Nawala na ang mabait na anyo. Nakita ni Jennifer kung ano ang nasa ilalim at hindi maganda iyon. Narinig mo ako, sagot ni Jennifer. Konti pa rin ang kontrol sa boses niya, pero may bakal na ngayon dito. Iba ang trato mo sa akin mula nung pumasok ako. Nakulubot ang mga mata ni Carmen, tinakpan ang sarili ng mga braso. Ipinapakita ko ang trato sa bawat customer ayon sa aming pamantayan sa tindahan. Dahan-dahan na lang tumingin si Jennifer sa paligid. Nakita niyang umiinom ng champagne ang mga Castillo, komportable, nakakatanggap ng personal na serbisyo. Pagkatapos, hinarap niya uli si Carmen. Parang nag-iiba ang pamantayan mo base sa kulay ng balat ng isang tao. Parang suntok ang mga salitang iyon. Namutla ang mukha ni Carmen pagkatapos ay namula. Tumindi ang boses niya. Hindi ito katanggap-tanggap. Pinapakiusap kitang umalis. Pero hindi umatras si Jennifer. Hindi ngayon. Hindi sa sarili niyang tindahan. Hindi ako aalis hanggat hindi ako nakakapag-usap sa manager mo. Tumayo si Carmen ng matangkad. Sinusubukang magmukhang makapangyarihan. Ako ang manager. Hindi umatras si Jennifer, kalmado pa rin ang boses pero may tahimik na lakas na nagpapatingkad sa bawat nakikinig. Kung ganun, gusto kong makausap ang manager mo. Walang iba pa dito sa itaas ko, sabi ni Carmen. Buo ang dibdib sa pagmamalaki. Ito ang tindahan ko. At doon nagbago si Jennifer. Bahagyang yumuko siya pasulong. Bumaba ang boses niya sa bulong, ngunit parang mas mabigat pa kaysa kung sumigaw siya. Iyo ang tindahan mo? Inulit ni Jennifer at sa sandaling iyon nagawa ni Carmen ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang karera. Sa halip na kilalanin ang babala sa boses ni Jennifer, banayad, mahina, ngunit tiyak na seryoso, lalong pinatindi ni Carmen ang kanyang kayabangan. Oh, ako ang may-ari ng tindahang ito. Sigaw niya, tumataas ang boses, tumitindi ang kanyang accent habang nawawala ang kanyang profesionalismo. Ako ang nagpapasya kung sino ang bibigyan ng serbisyo at sino ang hindi. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok sa tindahan, tumayo ng matangkad si Jennifer, tuwid ang balikat, nagpapalabas ng tahimik na kapangyarihan. Yung klase ng lakas na hindi mo ipinagmamalaki pero ramdam ng lahat. At napagdesisyonan mong hindi ako karapat-dapat sa serbisyo? Tanong niya ng malamig. Napagdesisyonan kong nakakaistorbo ka at baka magnanakaw ka pa. Sagot ni Carmen, kumikilos ng magulo, hawak ang mga braso na may pag-aalala. Naging nakakatakot ang katahimikan sa tindahan. Naririnig na sila ng lahat. Tumigil ang mga Castillo sa pagpapanggap na nag-iikot lang. Buong atensyon nila ay nasa sagupaan. Ang ibang mga customer ay natigilan. Ilan pa nga ay nagtaas ng telepono para i-record ang bawat salita. Si Paula, nagulat, ay nakatayo sa likod ng counter, isa ang kamay sa bibig. Kahit ang malumanay na klasikong musika ay hindi nakapagpabawas sa mabigat na tensyon. Si Richard Torres, ang assistant manager, ay pinanood ang nagaganap mula sa likod. Sabi ng kanyang pagsasanay, umiikot na ito at kailangang maagapan kaagad. Carmen, siguro dapat natin, panimula ni Richard mahinahon ang tono. Ngunit biglang lumiko si Carmen, nagngangalit ang mga mata. Richard, wag kang makialam, sigaw niya. Itinuturo si Richard ng daliri. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alberto, ang security guard. Alberto, ilabas mo siya ngayon din. Nag-aatubili si Alberto. Ma'am, sigurado po ba kayo? Maingat na tanong niya, tinitingnan si Carmen at Jennifer. Doon na sumabog si Carmen.
Nanakaw siya. Sigaw niya ng malakas na marahil ay narinig ng mga tao sa malapit na mga tindahan. Hindi siya dapat nandito. Ilabas mo siya o pareho kayong tatanggalin. Parang putok ng baril ang salitang tatanggalin. 2 empleyado ang bantaang tatanggalin dahil hindi nila inalis ang isang customer na hindi naman lumabag sa anumang patakaran, maliban sa pagiging isang babae na gustong bumili ng mamahaling bagay. Si Jennifer na napanatili ang kanyang composure sa kabila ng mga insulto, pagtatanggihan at diskriminasyon ay umabot na sa punto ng pagsabog. Ngunit hindi galit ang lumabas. Isang mas malamig at mas delikadong bagay. Isang matalim at maingat na puot. Gusto niyo bang pag-usapan ang pagtatanggal ng mga tao? Tanong niya ng mahina, halos bulong lang kaya lahat ay nakinig. Nanginginig ang mga kamay niya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga taon ng itinangging frustration. Mga taon ng palaging minamaliit. Mga taon ng pagtatayo mula wala, pero ginamit na baston sa sariling espasyo. Inabot niya ang telepono niya. "Huwag mong i-record to!" Sigaw ni Carmen na tuluyan nang nawawala ang kontrol. Tumingin si Jennifer pataas. Matalim ang mga mata, hindi umiiwas. "Hindi ako magre-record," sabi niya, matatag na parang bato ang boses. "Tumatawag ako sa board." Sa unang pagkakataon, kumindat si Carmen nang may pagkalito. "Anong sinabi mo?" Nagmadaling pindutin ni Jennifer ang mga numero sa telepono. Tinawagan ang isang numero mula sa memorya. Nang sagutin, nagbago ang tono ng boses niya. Naging malinaw, diretso, profesional. Ang boses ng isang babaeng sanay sa paggawa ng malalaking desisyon. "Sarah, si Jennifer Soriano ito. Kailangan ko ng emergency board meeting. Ngayon din." Narinig ni Carmen ang pangalang Jennifer Soriano at may kumislap sa alaala niya. Siguradong narinig niya ang pangalang yun noon, pero sa kanyang panik, hindi niya matandaan kung saan. Samantala, naging maputla si Paula Chen. Nag-scroll siya ng mabilis sa telepono niya at habang binabasa, lalo pang lumaki ang mga mata niya. Biglang napabigkas siya ng malakas at hindi sinasadyang tunog na nakapatingin ang mga customer sa paligid. Pinanood ni Richard ng mabuti si Jennifer, ang kumpiyansa niya, ang kaalaman niya sa alahas, ang tindig niya, at narinig niya Jennifer Soriano. Tiningnan niya si Paula, ipinakita nito ang telepono niya at agad na nabuo ang puzzle. Nawala ang kulay sa mukha ni Richard. Naiintindihan niya ng eksakto kung sino ang sinisigawan ni Carmen. Si Jennifer, na nasa tawag pa rin, ay patuloy na nagsasalita. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa isang ganap na tahimik na silid. "Nasa Beverly Hills na lokasyon ako," sabi niya. "Hindi ang tindahan sa Beverly Hills, kundi ang Beverly Hills na lokasyon." Hindi pabaya ang mga salita niya. Nagdadala ito ng pag-aari, utos, autoridad. May kapangyarihan siyang tumawag ng emergency meeting tungkol sa nangyayari sa tindahang iyon dahil sa kanya ito. Nakatayo si Carmen na parang hindi makagalaw. Bukang-buka ang bibig, umiikot ang isip, sinusubukang makaagapay. "Kailangan ko ang buong board sa tawag na ito," patuloy na sinabi ni Jennifer sa telepono. "Oo, lahat sila. Hindi ito pwedeng ipagpaliban." Paligid nila nagre-record ang mga telepono, lumapit ang mga customer, lumapit ng bahagya ang mga kastilyo na naakit sa unos na unti-unting bumabalot. Ipinakita ni Paula kay Richard ang isang bagay sa screen niya. Tumango ito, nagulat. Tumingin si Jennifer kay Carmen ng diretsyo habang muli siyang nagsalita sa telepono. "May malaking paglabag sa mga pangunahing prinsipyo ng kumpanya," sabi niya. Malinaw at kalmado ang boses. "Diskriminasyon, pananakot at ganap na pagtataksil sa mga pinahahalagahan naming pundasyon ng kumpanyang ito." Bawat salitay parang suntok sa sikmura. Mga halaga ng kumpanya, mga patakaran ng tindahan. Nalilito si Carmen. Sino ba itong babae?
Hihintayin ko habang kinokolekta mo lahat sa linya, sabi ni Jennifer. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono at buong atensyon na ibinigay kay Carmen. Napakalalim ng katahimikan sa tindahan na maririnig mo ang paghulog ng karayom. Bawat tao, mga empleyado, mga customer, pati ang mga nagpapanggap na hindi nakatingin ay nakapako, humihinga ng malalim, naghihintay na makita kung ano ang susunod na mangyayari. Para bang pati ang background music ay tumahimik, pero sa totoo lang, marahil ay sobrang gulat lang ng lahat kaya hindi nila ito napansin. Nakatayo si Jennifer nang hindi kumikilos, hawak ang telepono, nakatingin kay Carmen. Ang kanyang ekspresyon ay may lalim, galit na nag-uumpisang sumiklab sa ilalim, halo ng pagkadismaya at isang mas malalim, tahimik na kalungkutan. Ito ang uri ng kalungkutan na dumarating kapag pinapanood mong minamaliit ang isang bagay na buong puso mong pinagsikapan, lalo na kung ito ay ginawa ng mga taong dapat nagpoprotekta rito. Sa wakas ay nakapagsalita si Carmen, halos hindi marinig ang boses. Sino ang tinatawagan mo? Hindi tinaas ni Jennifer ang boses, hindi niya kailangan. Ang sagot niya ay parang talim na pumunit. Sabi ko na sa'yo, tatawag ako sa board of directors ko. Ang mga taong gumagawa ng mga desisyon tungkol sa mga lugar na tulad nito. Ang mga taong nagpapasya kung sino ang mananatili at sino ang aalis. Doon na tumama kay Carmen na parang truck. Ang pangalang Jennifer Soriano ay hindi lang basta pamilyar. Ito ang pangalan. Ang pangalan na nakalimbag sa bawat memo, bawat dokumento ng pulisiya, bawat tseke na nilagdaan niya sa nakalipas na 8 buwan. Hindi lang basta customer si Jennifer. Siya ang customer. Siya ang tagapagtatag, ang CEO, ang mismong babaeng nagtayo ng Luminous Designs mula sa simula. Ang parehong babaeng mininsala, tinanggihan at sinubukang itaboy palabas ng sariling tindahan ni Carmen. Hindi lang niya nilait ang sarili, minaliit niya ang taong maaaring tapusin ang kanyang karera sa isang pangungusap. Napabigla si Paula, halatang may halong pagkilala at pagkabigla sa boses. Diyos ko! Lumapit si Richard para makita ang telepono ni Paula. Nandoon, sa unang pahina ng buwanang newsletter ng kumpanya, ay larawan ni Jennifer Soriano, nakangiti ng may kumpiyansa sa ilalim ng headline, CEO Spotlight, Building Dreams One Store at a Time. Naputla si Richard ng husto, saksi sila sa pagbagsak ni Carmen sa real time. Carmen, tigilan mo na ang pagsasalita, panawagan niya, desperadong gustong iligtas ang natitirang bahagi. Ngunit hindi siya pinapakinggan ni Carmen. Nasa bingit ng delusyon, tumingin siya sa paligid. Nakikita lang ang mga mapanuring mata at mga cellphone na nire-record bawat segundo. Ano ba ang pinagmamasdan ninyo? Doon tinapos ni Jennifer ang kanyang tawag. Kalmado, may layunin, ibinalik niya ang telepono sa kanyang bag na parang taong nagsimula ng hustisya. Tumingin siya pataas. Kalmado ang mukha, sobra kalmado. Ang uri ng kapayapaan bago dumating ang unos. Carmen, sabi niya ng matatag. Matatag at may utos ang boses. Ano ang alam mo tungkol sa mga fundamental na prinsipyo ng pagtatatag ng Luminous Designs? Kumindat si Carmen sa gulat. Hindi ito pwedeng nangyayari. Akala niya ay inaasikaso niya lang ang isang magulo na customer. Ngayon ang customer na iyon ay nagtatanong sa kanya. Dahan-dahan na inabot ni Jennifer ang kanyang bag, sinadya, tulad ng isang gunslinger sa western movie. Inilabas niya ang isang maliit na card at ipinakita kay Carmen ng malinaw. Jennifer Soriano, binasa niya ng malakas, tagapagtatag at punong opisyal ng kumpanya. Ang tunog na lumabas sa bibig ni Carmen ay parang halo ng pagkagulat at pag-iyak. Nakatingin siya sa card na para bang sentensya ito ng kamatayan ng kanyang karera. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi ka pwedeng,
Kalmado pa rin ang boses ni Jennifer, ngunit may bakal sa bawat salita. Hindi pwedeng Carmen, hindi pwedeng maging matagumpay, hindi pwedeng maging mayaman, hindi pwedeng ariin ang mismong tindahang sinasabi mong sayo. Tama-tama ang tumama sa kanya ang realidad na parang baha, na pag-profiling, na insulto at na-threaten niya ang CEO ng kumpanya sa publiko, sa kamera, harap ng mga empleyado at customer. Pumuno ng luha ang mga mata niya, tumulo habang nanginginig ang katawan, nabasag ang maskara, na hindi ko alam, umiyak siya, hindi ko sinasadya. Hindi umatras si Jennifer, napakinggan na niya ang mga ganong dahilan ng sobra-sobra. Sinadya mo bawat salita, banayad niyang sabi, bawat tingin, bawat hinala. Sa kabilang dako ng tindahan, tahimik na nagayos ng kanilang mga gamit ang mga kastilyo. Walang sinabi, umalis sila, nahihiya na naging bahagi ng eksena, nahihiya sa espesyal na trato na natanggap nila habang may ibang nahihiya. Nananatiling tahimik ang ibang mga customer, marami pa rin ang nagre-record, lahat ay lubos nang nakaalam na hindi ito basta reklamo. Ito ay isang mas malaking bagay. Hindi ito isang alitan, ito ay isang paghaharap ng katotohanan. Nanatiling tahimik ang silid, puno pa rin ng tensyon, puno ng mga matang nagmamasid at mga kumukulong kamera. Parang maririnig mo ang paghulog ng karayom. Parehong mga customer at empleyado ay nanatiling nakapako, para bang nahuli sa bigat ng sandali. Dahan-dahang nilingon ni Jennifer ang bawat empleyado, matatag ang boses, may utos, ngunit hindi kailanman malupit. Nagsalita siya na para bang isang taong karapat-dapat maghusga, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga taong taon ng pamumuno na nakabase sa mga pagpapahalaga. Richard, sabi niya, nakatingin ng diretsyo sa batang assistant manager, sinubukan mong pigilan ito bago pa lumala, napansin mong may mali at kumilos ka. Tahimik na tumango si Richard, masyadong nabigla para magsalita. Paola, nagpatuloy si Jennifer, nilingon ang batang sales associate, nagpakita ka ng tunay na kabaitan. Pinagtanggol mo ang isang taong pinabayaan, iyan ang pinaninindigan ng kumpanyang ito. Napuno ng luha ang mga mata ni Paula, ngayon hindi dahil sa stress, kundi sa malalim na ginhawa at pasasalamat. At si Alberto, sabi ni Jennifer, tumitig sa security guard, kinwestiyon mo ang isang utos na hindi tama, gumamit ka ng sariling paghusga, nangangailangan iyan ng tapang. Tumayo ng tuwid si Alberto, may ningning ng pride sa mga mata. Ang mga instinct niya na hinasa sa maraming taon ng pagsasanay militar ay naging kapaki-pakinabang. Pagkatapos, nilingon ni Jennifer si Carmen, hindi tumataas ang tono niya, hindi siya sumigaw, pero ang mga salita niya ay pumuksa na parang huling salita. At ikaw, sabi niya, halatang nadismaya, sinira mo ang bawat pagpapahalaga na pinaninindigan ng kumpanyang ito. Ngayon umiiyak ng walang kontrol si Carmen. Ang maingat niyang imahe, perpektong makeup, maayos na buhok, kumpiyansang makintab, ay nagkawatak-watak. Ang natira na lang ay isang babaeng wasak na. Hindi umatras si Jennifer. Ilinis mo ang iyong mesa, sabi niya, hindi natitinag ang boses. Hindi ka na nagtatrabaho dito. Para kang nanonood ng isang gusaling gumuho mula sa loob. Yumuko si Carmen sa sarili. Pakiusap, umiiyak siya. May mga anak ako, may bayarin sa bahay. Sinusubukan ko lang protektahan ang imahe ng tindahan. Hindi lumambot ang tingin ni Jennifer, maaring may bahagyang awa, pero ito ay nalubog sa matinding pagkadismaya. Kanino mo pinoprotektahan ang reputasyon? Tanong niya, imahe ng tindahan o ang sarili mong pagkiling? Maaari akong magbago, dasal ni Carmen. Magbabago ako. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Inabot niya si Jennifer desperado para bang kumakapit sa isang tali ng buhay. Pero narinig na ni Jennifer ang ganitong mga paghingi ng tawad mula sa iba na tumawid sa mga hangganan na hindi na nila maibabalik.
Nagkaroon ka na ng pagkakataon para magbago, mahinahong sabi ni Jennifer, at pinili mong hindi gawin iyon. Bawat sandali ng pag-uugali ni Carmen ay nahuli sa mataas na resolusyon ng security footage. Bawat maliit na pagkakamali, bawat salita, bawat hindi makatarungang kilos, dokumentado at hindi mapapasubalian. Walang paraan para baluktutin iyon, walang dahilan para itago. Nilingon ni Jennifer ang iba, ang mga taong gumawa ng tama. Richard, sabi niya, simula ngayon ikaw ang manager ng tindahang ito. Nang ibabaw ang pagkabigla sa mukha ni Richard, halos hindi siya makapaniwala. Sa loob ng 30 minuto mula assistant manager ay naging manager siya ng pinakaprestihiyosong lokasyon ng kumpanya. Paola, patuloy ni Jennifer, ikaw naman ang assistant manager. Napatingin si Paula, pinisil ang mga kamay sa mukha habang dumadaloy ang luha ng saya sa pisngi. At si Alberto, ngumiti siya sa security guard. Makakatanggap ka ng opisyal na pagkilala para sa profesionalismo at isang pagtaas ng sahod agad-agad. Sa loob ng 1 oras, nagbago ang lahat. Isang babae ang nawala ang lahat at 3 empleyado na nanguna ng may puso at integridad ang naitaas dahil dito. Patunay ito na ang paggawa ng tama ay hindi lang moralidad, ito ay mabuting negosyo. Nasa sahig pa rin si Carmen, nalulunod sa katotohanang ang buong karera niya ay gumuhuna. Ang babaeng kanyang tinanggihan ay hindi lang may kaya bumili ng tindahan, siya ang may-ari nito. Ang mismong tindahang sinubukan ni Carmen ang angkinin ay pag-aari ng babaeng gustong itaboy. Tumingin si Jennifer sa kanya ng huli. Walang tagumpay, walang kasiyahan ang mukha niya. Lamang ay ang tahimik na paniniwala ng isang taong ginawa ang kailangan para protektahan ang lahat ng kanyang itinayo. Paligid nila, ang mga customer ay patuloy pa ring nagre-record, patuloy na sinusubukang unawain ang kanilang nasaksihan. Pumasok sila para mamili at naging bahagi ng isang sandali na hindi nila makakalimutan. Pero hindi pa tapos si Carmen sa pagmamakaawa. Dahan-dahan siyang tumayo, may mga bakas ng maskara sa mukha, kalat-kalat na buhok. Jennifer, pakiusap, sabi niya, gamit ang unang pangalan para bang baka makatulong ang pagiging pamilyar. Nagkamali ako, isang pagkakamali lang, pakiusap, huwag mong sirain ang buhay ko. Dahan-dahang lumingon si Jennifer sa kanya. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa mga mata niya, isang bagay na halos maituturing na habag. Isang pagkakamali. Inuulit niya ng mahinahon. Carmen, hindi ito isang pagkakamali. Isa itong pattern. Ipinakita nito kung sino ka talaga. Pwede akong magbago, pakiusap ni Carmen. Pupunta ako sa sensitivity training, matututo ako. Umiling ng dahan-dahan si Jennifer, hindi mo matutanggal ang pagkiling sa pamamagitan ng pagsasanay. Sabi niya, pipiliin mo lang na hindi kumilos ayon dito. At doon, lumingon si Jennifer at umalis, hindi dahil sa galit, kundi may kalmadong dala ng isang taong pinangangalagaan ang mga pagpapahalagang kanyang isinusulong. At ngayon, sabi ni Jennifer, nang mahinahon nakatingin kay Carmen, pinili mong kumilos ayon sa bawat pagkiling na iyon. Nang hina muli ang mga binti ni Carmen, umupo siya sa isa sa mga upuan na kanina ay buong kagandahang loob niyang inalok sa mga kastilyo. Pero hindi kailanman kay Jennifer. Hindi ito nakaligtas sa pansin ng lahat sa loob ng silid. Lumiko si Jennifer sa mga tao sa tindahan, ang boses niya ay malinaw na umaabot sa eleganting lugar na siya mismong nagdisenyo. Sa aming mga customer na nakasaksi ngayon, sabi niya, tumitingin sa mga tao na hawak pa rin ang kanilang mga telepono para mag-record, gusto kong linawin, hindi ito kung sino kami, hindi ito ang pinaninindigan ng Luminous Designs at sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang ganito, hindi sa tindahang ito, hindi sa kahit anong tindahan na pag-aari ko. Lumapit ang isang matandang lalaki, isang Ginoo na tahimik na nanood sa nangyari. Tinanggal niya ang kanyang sombrero bilang paggalang at sinabi, "Maam,
Ang paraan ng paghawak mo sa lahat ng ito, hindi ko pa nakita ang ganitong biyaya at lakas. Dapat kang ipagmalaki sa iyong naitayo. Ngumiti si Jennifer ng may mainit at nagpapasalamat na pagtingin. Salamat. Pero kasing lakas lang ako ng mga taong kumakatawan sa aking kumpanya. At ngayon, 3 sa aking mga empleyado ang nagpaalala kung bakit ko sinimula ng negosyo na ito. Si Richard na sinusubukang tanggapin ang gulat ng biglaang promosyon ay lumakad ng matatag. Miss Soriano, maingat niyang tanong, ano po ang nais ninyong gawin namin sa natitirang bahagi ng araw? Napatingin si Jennifer sa paligid, ang mga customer, ang mga alahas, ang tindahang palaging tungkol sa saya at pagdiriwang, hindi kahihiyan. Nananatili tayong bukas, sabi niya ng may paninindigan. Pinaglilingkuran natin ang bawat customer ng may respeto at dignidad. At sisiguraduhin nating hindi na mauulit ang nangyari dito kahit saan man. Si Paula na ngayon ay assistant manager ay nagtingin ng kinakabahan. Paano naman ang media? Tanong niya. Nasa online na ang mga video. Ngumiti si Jennifer ng bahagya. Itinayo niya ang kanyang kumpanya sa panahon ng digital. Alam niya kung gaano kabilis kumalat ang mga ganitong pangyayari. Hayaan silang mag-post, sabi niya ng kalmado. Hayaan makita ng mundo kung ano ang nangyayari kapag hinuhusgahan ang isang tao sa panlabas, hindi sa tunay niyang pagkatao. Hayaan silang makita kung paano namin ito hinaharap. Lumapit si Alberto ng may paggalang. Ma'am, sasamahan ko po ba si Miss Torres palabas? Tumingin si Jennifer. Tahimik na nag-iimpake si Carmen sa likod ng counter, mabagal at halatang nadurog ang loob. Wag, mahinahong sagot ni Jennifer. Hayaan siyang umalis nang may natitirang dignidad. Tumigil si Carmen. Tumitig siya pataas, mamula-mula at walang laman ang mga mata. Seryoso po akong nagsisisi, sabi niya, at ngayon tunay ang tinig niya, hindi na nanghihingi o nagpapanggap. Pinagmasdan siya ni Jennifer ng matagal. Naniniwala ako sa iyo, sa wakas ay sabi niya, pero hindi mawawala sa paghingi ng tawad ang ginawa mo. Hindi nito mababago kung paano ako pinasama o ang halimbawa na inilagay mo para sa aming mga tauhan at para sa mga nanonood. Tumango si Carmen ng solemn, tinatanggap na wala ng pangalawang pagkakataon. Tinapos niyang ayusin ang mga gamit at dahan-dahang lumakad patungo sa labasan. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya muli ng huli. Kung may halaga man, bulong niya, nakabuo ka ng isang kahanga-hangang bagay dito. Pasensya na at hindi ako karapat-dapat dito. At doon, lumabas si Carmen Torres sa tindahan sa Beverly Hills sa huling pagkakataon. Nanahimik ang tindahan habang nagsara ang huling kabanata. Pagkatapos, isang matalim na palakpak ang bumalik sa lahat sa kasalukuyan. Sige, sabi ni Jennifer, bumalik ang kanyang karaniwang init at autoridad sa boses. May negosyo tayong papatakbuhin. Richard, tawagan mo ang HR tungkol sa pagtanggal kay Carmen at sa promosyon mo. Tumango si Richard, gulat pa rin pero handa na. Paula, nagpatuloy siya, congratulations. Pag-uusapan natin ang mga bagong responsibilidad mo bukas. Pinunasan ni Paula ang kanyang mga luha, halos hindi makapaniwala sa nangyayari. At si Alberto, sabi ni Jennifer, nilingon siya ng may pasasalamat. Salamat sa iyong paghusga. May parangal at pagtaas ng sahod na agad ipoproseso. At ganun lang, bumalik ang kaayusan sa tindahan. Lumipas na ang krisis at nagpatuloy ang araw. Pero lahat, mga customer at tauhan, alam nilang nasaksihan nila ang isang bagay na pambihira. Ang mga mamimili ay pinili na ang mga singsing at pulseras mula sa isang CEO na nagturo ng aral sa biyaya, hustisya at pamumuno, hindi sa puwersa kundi sa lakas ng karakter. Pumasok si Jennifer sa sarili niyang tindahan bilang isang customer at tinrato na parang hindi siya kabilang. Pero lumabas siya na pinaalalahanan ang lahat kung ano ang pinaninindigan ng kanyang kumpanya.
at kung ano ang nangyayari sa mga nakakalimot nito. Ang dati nang hindi tuwid na display case na unang napansin niya nang pumasok, bahagyang nakausli pa rin. Nilapitan niya ito, kalmado, eksakto, inayos niya ito gamit ang parehong mga kamay, perpektong naitama. Isang maliit na kilos pero malalim ang kahulugan, pagbabalik ng balanse, pagsasaayos ng mga bagay. Pagkatapos, nilingon niya ang natitirang mga customer. Marami pa rin ang nahihibang, ilan pa ang nagfi-film. Pasensya na sa istorbo, sabi niya ng taos-puso, malambing pero matatag ang boses. Hindi ito ang pamantayan ng Luminous. At sa sandaling iyon, hindi lang bumalik sa normal ang tindahan. Sumulong ito sa mas maganda. Isang matandang babae na tahimik na nanood sa nangyari ang sa wakas ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Ma'am," sabi niya ng taos-puso, "ang naitayo ninyo rito ay kahanga-hanga at ang paraan ng paghawak ninyo sa lahat ng iyon, tunay na biyaya." Ngumiti si Jennifer at sa unang pagkakataon noong araw na iyon, isang tunay, buong ngiti na walang pag-aalinlangan. Hindi laging madali ang biyaya, mahinahong sagot niya, pero palaging kailangan. Si Richard, na nahuhuli pa rin sa bigat ng bagong titulong store manager, ay tahimik na pinagmamasdan siya sa buong oras. May halong paghanga ang nasa mukha niya. "Paano ka nakapagpanatili ng ganitong kalmadong disposisyon?" tanong niya nang may taos-pusong pagkamausisa. Lumiko si Jennifer sa kanya na may malalim na tingin ng isang guro na ipinapasa ang karunungan mula sa sariling karanasan. 20 taon ng pagtatayo ng kumpanyang ito ang nagturo sa akin ng isang mahalagang bagay, sabi niya. Ang aking tugon ang nagpapakilala sa akin, hindi ang mga kilos ng iba. Maari akong magalit, sumigaw, hayaan silang mapahiya, pero hindi yon magpapabuti sa akin. Magmumukha lang akong malakas ang boses. Lumapit siya ng ilang hakbang, palapit sa isa sa mga customer na nagre-record at tumingin ng diretso sa lente. Matatag ang kanyang boses, may bigat, ang klaseng bigat na nagmumula sa taong nabuhay ang bawat salita. "Hindi ko itinatayo ang kumpanyang ito para patunayan na kabilang ako," sabi niya. "Itinatayo ko ito para lumikha ng mga lugar kung saan lahat ay kabilang." Huminto siya saka itinaas ang kanyang pulso. Nakasabit dito ang isang payak, luma at pilak na pulseras, mga marka ng panahon pero mayaman sa kahulugan. Ang parehong pulseras na suot niya sa pinakamahirap niyang mga araw, sa gutom, sa pagtanggi, sa mga sandaling sana ay nasira ang iba. "Ito," sinabi niya habang itinaas sa kamera, "ang nakalampas sa kahirapan, pagtatangi at dalamhati." Paalala na ang tunay na halaga ay hindi galing sa panlabas, galing ito sa kung ano ang dala mo sa loob. Lumiko siya patungo sa Aurora Collection, ang makinang multi-million-dollar na display na minsang sinabi ni Carmen na masyadong mataas para sa kanya, at sinimulang ayusin ang bawat piraso ng maingat at may tiyaga. Para siyang artistang bumalik sa obra maestra. Ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pag-akyat sa tuktok, sabi niya habang nagtatrabaho. Inilalagay ng may paggalang ang bawat kwintas at singsing. Ito ay tungkol sa uri ng taong pinili mong maging kapag naroon ka na. Tiningnan niya ng huli ang display, tiniyak na ang bawat piraso ay nasa tamang lugar. Sa paligid ng tindahan bumalik ang buhay. Si Richard ay tahimik na tinutulungan ang mga customer ng may kumpiyansa. Si Paula ay masigasig na tinatanggap ang kanyang bagong tungkulin. Si Alberto ay nakabantay, kalmado at maaasahan gaya ng dati. Tiningnan ni Jennifer ang espasyong kanyang itinayo mula wala. Hindi lang ang disenyo o ang mga display, kundi ang mga taong ngayon ay nagdadala ng espiritu nito. Ang mga customer na nakasaksi ng isang hindi malilimutang pangyayari. Ang koponan na nagpakita ng integridad ng pinakakailangan.
Ito ang kanyang tunay na tagumpay, hindi ang kita, hindi ang mga balita, hindi kahit mga parangal, kundi ang paglikha ng isang lugar kung saan ang respeto ay hindi opsyonal. Ito ay pundasyon. Ang babaeng minsang sinabing hindi siya kabilang ay pinaalalahanan ang lahat kung bakit siya kabilang saan man. Sa pamamagitan ng tahimik na lakas, sa pamamagitan ng hindi matitinag na mga pagpapahalaga, sa pamamagitan ng uri ng biyayang hindi sumisigaw, pero binabago ang lahat na itama na ang kurbadang display case. Ang taong naligaw ay wala na. At muling pinatunayan ni Jennifer Soriano na ang pinakamakapangyarihang sagot sa diskriminasyon ay hindi paghihiganti. Ito ay kahusayan na ipinapakita ng may dignidad at ibinabahagi sa iba. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, pindutin ang subscribe button at ibahagi ito sa isang nangangailangan ng ganitong aral. Dahil minsan, ang pinakamahalagang mga leksyon sa buhay ay hindi nanggagaling sa libro. Nanggagaling ito sa mga taong nangunguna gamit ang kanilang puso. Magkita tayo sa susunod na video.